I must tell Jesus all of my trials. I cannot bear these burdens alone. In my distress, He kindly will help me. He ever loves and cares for His own. I must tell Jesus, I must tell Jesus, I cannot bear my burdens alone. I must tell Jesus, I must tell Jesus, Jesus can help me, Jesus alone. I must tell Jesus all of my troubles. He is a kind, compassionate friend. If I but ask Him, He will deliver. Make of my troubles quickly an end. I must tell Jesus, I must tell Jesus, I cannot bear my burdens alone. I must tell Jesus, I must tell Jesus, Jesus can help me, Jesus alone. Tempted and tried, I need a great Savior, one who can help my burdens to bear. I must tell Jesus, I must tell Jesus, He all my cares and sorrows will share. I must tell Jesus, I must tell Jesus, I cannot bear my burdens alone. I must tell Jesus, I must tell Jesus, Jesus can help me, Jesus alone. Magandang gabi po mga kapatid. Welcome po sa atin pong midweek praises, preachings, and prayers. Ngayon po ay unang araw, unang Miyerkules ng gabi ng November. And I'm sure kung paano po tayo ginabayan, sinamahan, paano naging tapat ang Panginoon sa atin noong mga nakaraang buwan. Ano po? Ay ganun din po ang mararanasan natin ngayon pong buwan ng November. Bagamat hindi po natin alam kung ano ang nakapaloob sa buwang ito, pero makakaasa po tayo na ang Panginoon ay kasama natin, ang Panginoon ay patuloy na tayo po ay gagabayan, ituturo niya kung ano ang mga dapat nating gawin sa buwan pong ito. At ang panalangin ko po sa malapit ng pagtatapos ng 2023, ang ating pong pananampalataya, ang ating pong pagkakilala sa ating pong Panginoon, ay patuloy na lumalim, tumibay, at patuloy na tayo po ay lumalago sa larangan po ng pananalangin. Kaya ngayong gabing ito, atin na pong buksan ang atin pong mga Bibles sa Genesis chapter 16, verse 13. Genesis 16:13, ang sabi dito, She gave this name to the Lord who spoke to her. You are the God who sees me. For she said, I have now seen the one who sees me. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sapagkat kami ay patuloy na inyong sinasamahan sa bawat araw ng buhay namin. Maraming pagsubok, maraming mga challenges, at marami din pong mga blessings. Panginoon, sa amin pong pagsisimula ng buwang ito, ng November, at sa palapit na pagtatapos ng 2023. Nawa Panginoon, sa aming pagbabalik tanaw ay makita namin ang inyo pong katapatan sa bawat isa at kami patuloy
na magpakumbaba sa inyo, magpasalamat sa inyo pong kabutihan sa amin. Ngayong gabi, sa amin pong pag-aaral ng inyong salita, tulungan mo kami na maunawaan ito at ito'y may angkop sa amin pong buhay. Sa pagatlat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Dito po sa Pilipinas, sa ating pong bansa, ay napakaraming monumento. Di po ba? Bawat bayan, bawat probinsya, bawat school, no, na atin pong makikita ay meron pong monumento. At sa maraming mga monumento pong yun, ay meron po tayong mapapansin na tatlong very iconic or napaka-popular na monumento. Ito po, ang una ay makikita natin nga dito po sa Metro Manila, yun pong Rizal Park, no, na nandun po yung monument ni Rizal na ating pambansang bayani. And then, yung isa naman po ay sa Caloocan, na yun naman po, makikita natin doon ang monumento ni Bonifacio. At yung isa naman po, makikita natin, bandang Visayas, no po, at yun po ay ang monumento ni Lapu-Lapu. As I've said, ilan lang po yan sa mga monumento na natayo dito po sa ating bansa. At ilan lang yan, bakit ba kailangan itayo ang mga structures na ito? Meron po akong dalawa na nakita na dahilan bakit po ito ay ginagawa hindi lamang dito sa ating bansa, kundi po sa lahat ng mga bansa na mapupuntahan po natin. Kung atin pong isi-search sa internet, no, yung iba-ibang mga monuments, yung mga iconic monuments, ay makikita po natin na napakarami sa buong mundo. Bakit nga po ba meron ng mga ganito? Una, lalo na dito sa atin pong bansa, itong tatlong iconic monuments na ito, ni Rizal, ni Bonifacio, at ni Lapu-Lapu, ay para ipaalala sa atin, no, na itong kalayaan na meron tayo ngayon ay dahil po may mga tao na nagbuwis ng buhay para ma-enjoy natin ang kalayaan natin ngayon. No po? May mga tao noong unang panahon na nakipaglaban sa mga dayuhan na gustong sumako po sa atin. So, ito pong mga monumentong ito ay nagpapaalala, no? Lalo na itong mga rebultong ito, na sila ay nagbuwis ng buhay, po, na itong ating ini-enjoy na kalayaan ay hindi ganun kadali na nakamit po natin. No po? Kung yan po ay ating pag-aaralan sa ating pong kasaysayan. Yan po ang una, no? To remind us that people of old sacrificed their lives for us to have our freedom that we are enjoying today. And then, ang pangalawa po na nakita ko na dahilan bakit ito tinayo, hindi lamang to remind us that there are people who sacrifice their lives, but secondly, for us to preserve and protect this freedom, no, na nai-enjoy po natin ngayon po panahong ito. Na kung sakaling may dumating na mananakop, meron tayong aalalahanin ng mga Pilipino noong na nakipaglaban, at itong kanilang mga monumento ay parang inspirasyon natin, no, to protect and to preserve our freedom, no, na wag nating baliwalain yung kanilang mga sakripisyong ginawa. Ngayong gabi mga kapatid, ito pong ating bahagi ng pag-aaralan ay isang lugar na hanggang ngayon ito po ay makikita pa rin natin. Ito po, ito yung isang balon, hindi po ito isang monumento ng isang bayani, no, kundi ito yung isang balon na kung saan may isang babae at ang Panginoon ay nag-usap sa balon na ito. At ito ay pinangalanan na sa verse 14 makikita po natin, that is why the well was called Beer Lahai Roi. It is still there between Kadesh and Bered. Okay? So, ito pong balon na ito, no, ay marahil na preserve, no, bilang alaala sa nangyari, no, dito po sa balon na ito na nagkita yung isang babae at ang Panginoon. Ngayon pong gabi, pagkatapos po nating pag-aralan ng ilang buwan, yung mga men of prayer, no, yung mga kalalakihan buhat sa Biblia na sila po ay nagkaroon ng direct communication with God, no po. Ngayon naman, ang ating pong pag-aaralan ay ang mga kababaihan na nagkaroon ng pagkakataon
no, na makipag-usap sa Diyos. No po? Kaya yan po ang magiging theme natin, no, every Wednesday, the women of prayer. At ang pamagat po ng ating mensahe ngayong pong gabi, the one who looks after me. The prayer of Hagar. The one who looks after me, the prayer of Hagar. Kung babalikan po natin itong talata na atin pong binasa, ito pong si Hagar, kung babasahin po natin ang verse 1 ng chapter 16, ay dinescribe po dito kung sino siya. Sabi dito, Now Sarai, Abraham's wife, had borne him no children, but she had an Egyptian maidservant named Hagar. Okay? So itong si Hagar, siya po ay isang katulong, no? At ang kanya pong number 1 na inaasikaso ay si Sarai, hindi si Abraham. Ano po? Kundi ito ay maidservant ni Sarai. At kung babalik po tayo, no, sa Genesis chapter 12, ay makikita natin dito na pinakakuan ng Panginoon itong si Abram na siya ay magiging ama ng napakalaking bansa. At nung ipinangako po sa kanya yun, siya ay 75 years old. This time, siya po ay 86 years old na. Pero wala pa rin siyang anak at sila po ay matanda na, no? Hindi na sila pwedeng manganak, o no? Hindi na pwedeng manganak si Sarah, no? Hindi na sila pwedeng makabuo ng baby sapagkat sobrang tanda na nila. Kaya yun, pagkalipas ng 10 years, no, nawala pa rin, may naisip na paraan itong si Sarai, no? Yun nga, ibigay niya yung kanyang maidservant na Egyptian ng pangalan ni Hagar na yun ang sipingan ni Abraham para siya ay magkaanak sapagkat si Sarah, siya po ay baog. Ano po? At ito namang si Abraham, no, ay nag-agree sa suggestion ni Sarai. No? So sinipingan niya itong si Hagar at yun, nabuntis siya. Pero ang sabi dito sa verse 4, he slept with Hagar and she conceived. When she knew she was pregnant, she began to despise her mistress. So, nung malaman ni Hagar na siya ay buntis, no, sinuway na niya yung kanyang amo, no, na si Sarai. At pagdating dito sa verse 5, ang sabi dito, Then Sarai said to Abram, You are responsible for the wrong I am suffering. I put my servant in your arms, and now that she knows that she is pregnant, she despises me. May the Lord judge between you and me. Okay. So yung naging problema nila, dahil nga buntis na itong si Hagar, no, na kanya nang sinusuway si Sarah, ay sinisi niya kay Abram. You are responsible for this mess. At ito ang sagot ni Abram. Ang sabi niya sa verse 6, Your servant is in your hands. Abram said, Do with her whatever you think best. Then Sarai mistreated Hagar, so she fled from her. So itong walang kamuwang-muwang na Egyptian maidservant, no, itong si Sarai, no, dahil sa promise ng Panginoon sa kanilang mag-asawa ni Abram na pararamihin ang kanilang lahi. Pero after 10 years, nainip na sila at of course, nakakainip talaga yon, no? So, naisip ni Sarai na baka sa kanyang maidservant magmumula ang lahi na yon, no? Kaya binigay niya si Hagar kay Abram. At nung mabuntis nga si Hagar, nagkaroon na sila ng problema. At itong si Abraham, hindi niya pinaglaban yung kanyang anak kay Hagar, no? Hindi niya sinabi na kailangan manatili siya dito kasi anak ko yan. Di ba? Hindi niya pinaglaban. At ang sinabi niya, ikaw ang bahala. Alipin mo yan. So, ikaw nakakalam kung anong mabuti sa sitwasyon na to. So, ang ginawa ni Sarah, yun nga, talagang pinagmalupitan niya si Hagar. At yun nga, no? Bilang isang babae na nagdadalang tao, napakahirap ng pinagmamalupitan, no, ng amo. Kaya wala siyang ibang naging paraan, no, para makaiwas doon kasi baka malaglag yung baby. Lumaya siya, tumakas siya. At yun nga, habang siya naglalakad, marahil ay hirap na siya, nagpakita ang Panginoon sa kanya. At dito nga, kung titingnan natin dito sa verse 7, the angel of the Lord found Hagar near a spring in the desert. It was the spring that is beside the road to shore. So,
Yun nga, nagkaroon sila ng conversation ng Panginoon at ito, binigyan siya ng pangako ng Panginoon. No, na yung kanyang sinapupunan ang ipapangalan ng Ismael at yun ay paparamihin ng Panginoon. At ito pa ang mangyayari sa batang ito. No? Sa verse 12, he will be a wild donkey of a man. His hand will be against everyone and everyone's hand against him. And he will live in hostility toward all his brothers. So, bagamat ganun ang pinangako ng Panginoon na dadami, pero ganito naman ang kanyang magiging ugali, no, sa kanyang paglaki. At ayon sa mga Bible scholars, at kung ititrace po natin itong descendants ni Ismael, no, ito po ay yung mga Arabo sa panahon natin ngayon. Ano po? So, sinabi din dito ng Panginoon na bumalik ka sa iyong amo. Huwag kang lumayas, huwag kang tumakas, no? Marahil mas mahihirapan siya pagka ganun ang ginawa, no? Walang mangyayari sa kanya, baka mamatay pa siya, pati yung kanyang sinapupunan kung itutuloy niya yung pagtakas. Kaya sabi ng Panginoon, bumalik ka. Pero bago siya bumalik, yun nga, nakita natin yung kanilang conversation at itong pangako ng Panginoon sa kanya. At pagdating nga dito sa verse 3, ang sabi niya, she gave this name to the Lord who spoke to her, you are the God who sees me. For she said, I have now seen the one who sees me. No, ikaw ang Diyos na tumitingin sa akin, nakakakita sa akin. No, at ngayon nakita ko ang tumitingin sa akin. Mga kapatid, meron tayong tatlong makikita na naranasan ni Hagar nung nagkita sila ng Panginoon. Kung kaya't sinabi niya ang mga ito. Ang una na karanasan niya ay she experienced the presence of God. She experienced the presence of God. Sapagkat makikita natin dito, no, na nagkaroon sila ng pag-uusap, no? Nakita niya ng mukhaan ang Panginoon. Pero gaya ng napag-aralan po natin noon, no, ang Panginoon hindi siya pwedeng magpakita ng mukhaan sa atin na hindi siya gagamit ng human form, no? Sapagkat kung makikipag-usap ang Diyos sa atin directly, mamamatay po tayo, no? At yan po ang sabi sa Exodus 33 verse 20. Anong sabi po doon? But he said, you cannot see my face, for no one may see me and live. No? Hindi natin pwedeng makita ang mukha ng Panginoon sapagkat walang sino man ang mabubuhay pagka nakita ang mukha ng Panginoon. Kaya itong mga pagpapakita dito ng Panginoon, no, gumagamit siya ng human form para hindi mamatay ang sinumang makakakita sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, no, in the midst of her misery, no, in the midst of her suffering, in the midst of her brokenness, ang presensya ng Panginoon ay naranasan niya. At ang mapapansin niyo dito, no, kilala niya ang Panginoon. And remember, siya po ay Egyptian. No, at sa Egypt, sila po ay sumasamba sa maraming Diyos-Diyosan. Paano niya nakilala ang Panginoon? I believe it's the influence of Abraham and Sarah. No, kasi maidservant siya ni Sarah. So, yung mga pagsunod nila sa Panginoon, yung kanilang pakikipag-usap sa Panginoon, I believe ito po ay naging buhay na patotoo sa maidservant na ito. Kaya nakilala niya ang Panginoon. Kaya napakahalaga talaga ng ating pong patotoo, mga kapatid. No? Kung tayo po ay sumusunod sa Panginoon, kung tayo po ay nagsasabi na tayo ay Kristiyano, no, dapat makita po sa ating pong buhay. Sapagkat hindi po natin alam kung anong impluwensya ang pwedeng magawa ng ating pong buhay na sumusunod, no, na may takot sa ating pong Panginoon. I believe kaya nakilala nitong si Hagar ang Panginoon because of Abraham and Sarah. At ang isa pa po na makikita natin dito, no, kung bakit miserable yung buhay niya, yun nga, siya po ay Egyptian, hindi po siya kalahi, no, ni Abraham. Okay? Marahil wala siyang kamag-anak dito, no, sapagkat napakalayo ng Egypt sa Canaan, kung saan naroon sila during this time. And then, ang pangatlo, siya ay buntis. Okay? At ang isang babaeng buntis, napakaselan po niyan ng mga pakiramdam niyan,
kailangan talaga niya ng tender loving care. Pero, anong ginawa sa kanya ni Sarah? Anong ginawa sa kanya ni Abraham? No? Inaway siya ni Sarah, pinabayaan siya ni Abraham. So talagang she was very heartbroken, no, during this time. But the Lord came to her rescue. Ngayong gabi mga kapatid, nais pong ipaalaala sa atin ng bahaging ito ng salita ng Diyos, na sa panahon na tayo po ay broken-hearted, sa panahon na tayo po ay nasasaktan, the Lord is with us. The Lord is here. No? Kasama natin po siya. Sa panahon na feeling natin we were abandoned, no? Katulad nitong si Hagar, no? I'm sure yun na kanyang nararamdaman. She felt abandoned. At imagine, ang nagplano ng pangyayaring ito, ng sitwasyon niyang ito, ay yung mag-asawa, no? Si Sarah at saka si Abraham. Siya ay nananahimik, no, na naglilingkod kay Sarah, no? Pero ganun ang nangyari. At siya ay pinabayaan. Hindi siya tinulungan. Pero ang Panginoon, ipinaramdam niya na ang Panginoon ay naandyan. At yan pong madalas nating makikita sa Bible, no? Sa lahat ng mga sumasampalataya sa Panginoon, no? Sa kabila ng mga matitinding pagsubok, no, paghihirap na kanilang naranasan, the Lord is there. Okay? Ang sabi po sa Isaiah chapter 41 verse 10. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Okay? Ito po lagi ang encouragement, ang kaaliwan ng Panginoon sa bawat isa na natatakot, no po, sa bawat isa na nasasaktan. Kaya sa gabing ito, mga kapatid, kung ikaw ay dumadaan sa matinding pagsubok, no po, kung ikaw ay may mabigat na problema, no, if you are broken-hearted this evening, ito po ang promise ng Panginoon sa bawat isa. Lalo na kung ikaw ay sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo. Ang sabi niya, do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you. No? Palalakasin ka niya kung nanghihina ka na, kung pagod ka na sa oras na ito. The Lord will strengthen you. The Lord will help you. And He will uphold you with His righteous right hand. Itataas ka niya ulit. No? Ibabangon ka niya ulit. Bibigyan ka niya ulit ng panibagong pag-asa. Kaya ito ang naging panalangin ni Hagar. No? Kaya pinangalanan niya yung balon na yun in memory of what God has done to her. Okay? Para alalahanin na once in that place, she experienced the presence of God. At ngayong gabi mga kapatid, pwede nating maranasan ang presensya ng Panginoon. Sapagkat ang promise ng Panginoon, He will always be with us. Kaya sa oras na ito, ang dapat po nating gawin ay tawagan natin siya, hingan natin siya ng tulong. Sapagkat katulad ng promise ng Isaiah 41:10, He will always be there. Okay, so yun po ang una na naranasan ni Hagar, no? Yung presensya ng Panginoon. Secondly, she experienced the preservation of God. Okay? Preserve ng Panginoon ang kanyang buhay. Okay? Bagamat ito pong Exodus chapter 33 verse 20 na ito ay karanasan ni Moses, no? Wala pa dito sa panahong ito si Moses, no? Pero meron na pong notion nung unang panahon na pagka nakita mo ang Diyos, mamamatay ka. Pero dito, no po, hindi namatay si Hagar. No? Kasi nga, ang Panginoon ay gumamit ng human form, no? Para maprotektahan, no? Ang lahat ng mga gusto niyang pagpakitahan, no? Gusto niyang makausap. Kung ipinakita ng Panginoon kay Hagar yung kaluwalhatian niya, yung kanyang kabanalan, naniniwala na natunaw itong si Hagar. Okay? Pero siya po ay gumamit ng human form para makausap niya si Hagar. Kaya naranasan ni Hagar ang preservation ng Panginoon. The Lord preserved her life.
At sa buhay po ito, according po sa Philippians chapter 1, verse 29, "For it has been granted to you on behalf of Christ, not only to believe on Him, but also to suffer for Him." Okay? Sa buhay pong ito, kung tayo po'y sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo, hindi po tayo exempted sa sufferings, sa paghihirap, sa mga problema, sa kaguluhan ng mundong ito, sa karamdaman at maging sa kamatayan, physically. Sapagkat ito ang sabi ni Apostol Pablo, na talagang mararanasan natin ito. Siguro, ang tanong natin, bakit? Tumanggap na nga tayo sa Panginoon. Di ba dapat easy na lahat? No? Di ba dapat masarap na lahat ang buhay natin? Di ba wala na dapat mga problema? Or kung meron man, madali lang natin yung masosolve. Di ba? Kasi, nasa atin ang Panginoon. No? Dapat tinanggal na niya yung mga yan. Well, hindi po yan ang kalooban ng Panginoon. No po? Hindi niya kalooban na tanggalin ang mga kahirapan, kaguluhan, sa mundong ito. Ang kalooban niya ay samahan tayo, bigyan tayo ng kalakasan para mapagtagumpayan po natin ang mga pagsubok na yun. Sapagkat, yun nga po, sa bawat pagsubok, gaano man ito kahirap, kabigat, kasama natin ang Panginoon. No? At hindi lang niya basta tayo kasama, He will preserve us. Tayo po ay kanyang iingatan. No? Hindi niya hahayaan na mawala ang ating pong buhay kung hindi pa natin panahon. No? Kasi nga, sabi sa Hebrews chapter 9, verse 27, "It is appointed unto man once to die." So kung hindi pa natin panahon, the Lord will preserve our lives. Okay? Kahit na marami po tayong mga pagsubok na nararanasan, the Lord will preserve our lives. Kaya tandaan po natin ngayong gabi, basta ang presensya ng Panginoon ay naandyan. Which is, ang sabi ng Panginoon, "I am always with you." No? Hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo papabayaan. Dapat ang result po nito ay tayo po ay magiging courageous. No? Mawawala na po yung fear. Or kung hindi man ito mawala, mamamanage po natin itong fear sa uncertainties. Sapagkat pagka tayo po'y namumuhay sa takot, sa kung ano mangyayari sa kinabukasan, katulad ngayong November, hindi natin alam kung anong mangyayari. Pero dahil sa ang presensya ng Panginoon ay kasama natin, nakita natin ang preservation ng Panginoon, mas malakas po ang loob natin na magpatuloy. Na kahit na may makasalubong tayo ng mga pagsubok, hindi tayo mapipigilan ito. Tuloy pa rin po tayo. Sapagkat kasama natin ng Panginoon, iingatan po tayo ng Panginoon. At yan ang naranasan ni Hagar dito. Iningatan siya ng Panginoon. The Lord preserved her life. No? Hindi hinayaan ng Panginoon na mamatay siya sa kahit anumang paraan ng kamatayan. No? Sapagkat dito nga sa ginawa niya, siya nagdadalang tao, siya ay tumakas sa napakainit na lugar, na disyerto. At nakita natin ang wilderness, maraming mga mababangis na hayop, marami din mga magnanakaw, pwedeng kung ano ang gawin sa kanya. But God preserved her life. And I'm sure, mga kapatid, kung naririnig mo ang mensaheng ito, ibig sabihin, the Lord has preserved your life. And the Lord will continue to preserve our lives. Kaya patuloy po tayong magtiwala. Patuloy na tawagan natin ang Panginoon. Sapagkat ito ang kanyang pangako. He will always be with us. Ano po? So, ang sunod po at ang panghuli, hindi lamang po she experienced the presence of God, the preservation of God, but thirdly, she experienced the protection of God. Ang sabi dito, sa verse 13, "I have now seen the one who sees me." Gusto ko pong pansinin nyo yung salitang the one who sees me. Yung word na sees me, yung tumitingin sa akin. No? Yung tingin na sinasabi dyan, hindi yung tingin lang yung nagmamasid lang. No? O yung gusto lang makita. Kundi yung pagtingin na binabantayan niya kung siya ba ay mapapahamak, or kung siya ba ay nasa tamang daan. Okay? Yun po ang ibig sabihin ng salitang the one who sees me.
the one who takes care of me, the one who protects me in all aspects of my life. Po. At yan po ang gagawin din sa atin ng Panginoon. Ang Panginoon po ay laging nakatingin sa atin. Ang sabi nga ni Haring David, sa Psalm 17 verse 8, "Keep me as the apple of your eye, hide me in the shadow of your wings." Okay? Ito yung kanyang prayer, na sana ako ang maging number 1 sa iyong paningin at lagi mo akong itago, under your wings. Ang ibig sabihin nun, you keep on protecting me. At yun naman talaga ang gagawin ng Panginoon sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya, sa lahat ng sumusunod sa Kanya. He will protect us. He will make us as the apple of His eye. At ang isa pa pong talata ay makikita natin sa Psalm 121, 5-8. Psalm 121, verses 5-8. Ang sabi po dito, "The Lord watches over you. The Lord is your shade at your right hand. The sun will not harm you by day, nor the moon by night. The Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. The Lord will watch over your coming and going, both now and forevermore." So, napakaganda po, napaka-comforting, encouraging, assuring ng mga talatang ito, na makikita po natin dito po sa aklat ng mga awit, na ang Panginoon lagi siyang nakabantay, lagi siyang nakatingin. Para bang isang 2 years old na bata na babagong natututo na maglakad, na-experience niyo po ba yun? Na talagang binabantayan mo siya, kung babangga ba siya o kaya ay madadapa ba siya, or may makakasakit ba sa kanya. Talagang bantay ka, tutok ka, hanggat maaari. Yan po ang na-experience ko nung sisimulang maglakad si Jed, talagang hanggat maaari, bago siya bumagsak, nasambot ko na siya. Naniniwala po ako ngayong gabi na mas higit pa ang pagprotekta, ang pagtingin, ang pagbabantay ng Panginoon sa mga tao na sumusunod sa Kanya na nakakaranas ng kapighatian. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, the Lord is looking after us. Tinitingnan niya parate kung anong needs natin. Tinitingnan niya kung ano ang kulang natin, kung ano ang dapat i-improve sa atin. Sapagkat ang plano ng Panginoon, tayo pong lahat ay mag-improve. Tayo po ay lumago, tumatag sa ating pong pananampalataya sa Kanya. Ngayong gabi, 3 po ang naranasan ni Hagar kung bakit niya ipinanalangin itong panalangin dito sa verse 13. Naranasan niya ang presence ng Panginoon, ang preservation at ang protection ng Panginoon sa kanyang buhay. Naranasan niya yan sapagkat ang influensya ni Abraham at saka ni Sarah tungkol sa kanilang pananampalataya sa Panginoon ay naranasan din niya. Siya po ay sumampalataya din sa Diyos ni Abraham at ni Sarah. At sa bawat isa sa atin na sumasampalataya sa ating Panginoon, sa ating Panginoong Hesukristo, we will also experience God's presence, God's preservation, and God's protection. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa paalaala ng inyong salita. Salamat po sapagkat bagamat si Hagar ay Egyptian, siya po ay inabandon, siya ay heartbroken, ay tinulungan mo siya, pinangakuan mo siya, iningatan mo siya, nilagaan mo siya, Panginoon. At dalayan ko po, Panginoon, ganun din po kami, lahat sa amin ay nakakaranas ng mga ganitong problema, pakiramdam. Kaya, Panginoon, tulungan mo kami na maranasan sa gabing ito ang inyong presensya, ang inyong preservation, at ang inyong protection. Nawa sa katotohanan ito na nakita namin, ito'y magbigay sa amin ng kaaliwan at kalakasan. Na huwag kaming matakot kung anuman ang makakaharap namin sa bagong buwan na ito at sa mga susunod pang mga buwan hanggang sa panibagong taon ulit na mararanasan po namin. Sa kabila ng mga kaguluhan na nararanasan namin, tulungan mo kami na patuloy lang na magtiwala sa inyo.
Salamat po, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong matyagang pakikinig. Pagpalain po tayo ng Panginoon at magandang gabi po sa bawat isa.